Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. At ngayon ay araw ng Biyernes. At ito, pasado 6 AM na ng maga. Siyempre, una sa lahat, tayo ay magkape. Ito, kape. At una sa lahat, siyempre, bago tayo magtrabaho, bago tayo gumawa ng mga bagay, siyempre kailangan muna nating manalangin, magbasa ng salita ng Diyos. Siyempre, kailangan natin yun, unahin natin ang ating Panginoong Hesus sa ating buhay. At magbasa ng kanyang mga salita bago ang lahat. So, kailangan maging maingat po tayo, lalo-lalo na tayo mga Kristiyano. Sa panahon po ngayon, minsan madalas, di ba, nakakalimutan po natin na kung ano yung pinakamahalaga sa lahat. Dahil sa kabisihan natin, dahil sa mga ginagawa, minsan yung pinaka-importante pa, nakakalimutan po natin. Kaya sa umagang ito, gusto ko po sabihin po sa inyo na huwag nating kakalimutan na unahin ang ating Panginoon at magbasa po tayo ng kanyang mga salita. Kasi sa pamamagitan po nito, ito po, sa pamamagitan po ng salita ng Diyos, doon po tayo magkakaroon ng tunay na katagumpayan sa ating buhay. Magiging hindi tayo maliligaw na landas. Magkakaroon po tayo ng kapayapaan, magkakaroon tayo ng masaganang biyaya, di ba? Bibigyan tayo ng blessings ng ating Panginoong Hesus. Ililis po tayo sa mga kapahamakan o sa anumang mga bagay na kung saan tayo mapapariwara o masyadong magkakaroon tayo ng buhay na pariwara or buhay na talagang punong-puno ng mga problema, di ba? Minsan, di ba, hindi naman maiwasan na magkaroon tayo ng mga problema, mga pagsubok. Pero sa kagandahan nito, sa pagbabasa ng salita ng Diyos, makakayanan po natin o malalampasan anuman yung mga pinagdaraanan natin sa buhay. At alam ko meron tayong kanya-kanyang pinagdaraanan sa buhay, mabigat man o hindi. Pero hinahikayat ko po kayo na magbasa ng salita ng Diyos araw-araw. Diba? Ito po yung magiging lakas po natin sandata sa ating buhay Kristiyano. At maiwasan po natin hindi magkasala. Diba? Maiwasan natin at magkakaroon tayo ng buhay na payapa. Buhay na masaya. Diba? At makakamtan natin yung kung saan makikita din natin kung bakit tayo nabubuhay sa mundo, ano yung magandang plano ng Diyos sa atin. Mangungusap ang Diyos sa atin, di ba? Sa pamagitan po ng pagbabasa ng salita ng Diyos, mangungusap po siya at magkakaroon po tayo ng matuwid na pamumuhay at makikita po natin kung ano yung kalooban ng Diyos sa ating buhay. At pag ipinakita ito ng Panginoon, sumunod po tayo sa kanyang kalooban. At yun po yung pinaka-the best po na dapat natin gawin, di ba? At
walang ibang dapat nating gawin kundi yung sumunod tayo sa kanyang kalooban. Huwag nating isipin yung mga kung paano mas lalong yumaman, 'di ba? Sa panahon ngayon, ito po yung talagang pinakasentro, 'di ba? Kung paano kumita ng pera, kung paano yumaman. Hindi naman po masama, lalong-lalo na po kung ibinibigay ito ng Panginoon, yung biyaya ito ng Panginoon, 'di ba? Sa pamumuhay na matuwid naman, pero kung ito na lang lagi yung focus natin sa puro pagyaman o pagkita ng pera, yun na yung nagiging main priority natin. Nakakalimutan na natin yung unahin ng ating Panginoon, magbasa ng salita ng Diyos, at yung ipinapakita sa atin, yung ipinapagawa niya sa atin, yung kanyang plano sa atin, kinakalimutan na natin. Ayun, yun po, dun po tayo mapapahamak. So, dun po tayo sa matuwid na landas, mga kapatid. Andun po. Kaya gumawa po ako ng vlog na ito para hikayatin po kung sino man po yung nanonood or nakapakinig sa umagang ito. Hinihikayat ko po kayo na gawin niyo pong main priority ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Inaamin ko po na ako po isang Kristiyano, matagal na, dahil sa naging focus ko o nakakalimutan ko na rin na mag-aral, magbulay ng salita ng Diyos. Kaya parang naiiba po ako ng landas. Parang na-impluwensyahan ako ng mga mundong bagay. So, mas mainam at mas maganda na wag po tayong humiwalay sa salita ng Diyos at magpatuloy tayo sa pag-aaral sa salita ng Diyos, dahil talagang ito po ang pinakasusi para magkaroon po tayo ng buhay na ganap at kasiyasiya, buhay na payapa, buhay na mayroon tayong kapayapaan, mayroon tayong kasiyahan, tunay na kasiyahan, kagalakan na galing lamang po sa ating Panginoong Jesus. Okay po. At napakaganda po na simulan po natin ng umaga sa pag-aaral, pagbubulay ng salita ng Diyos. Ini-encourage ko po kayo, mga kapatid, na pagbulay-bulayan po natin ito araw-araw. Alam mo, kapatid, marami po akong problema personally, at talagang ganun po. Hindi naman nawawala yung problema ng tao, di ba? Habang nandito po tayo sa mundo, puno-puno po tayo ng mga problema, mga pagsubok. At yung pong kilang po, ito po yung sandata natin. Okay, yung mag-aral, magbulay ng salita ng Diyos, na magkakaroon po tayo ng lakas ng loob, kalakasan, mangungusap ang Panginoon sa atin kung ano yung dapat nating gawin. And then, yung miracle po ng Panginoon, kikilos po siya sa ating mga problema. Makikita po ninyo na magiging maayos pong lahat. Basta manalig at malampalataya lamang po tayo sa ating Panginoong Hesus. At kung tayo'y makasalanan, nagkasala, di ba? Tayo'y humingi ng tawad sa Kanya. Lumapit po tayo ng malinis sa ating Panginoong Hesus. Alam mo yung kasalanan po natin, di naman po tayo perfecto, pero nakagawa po tayo ng kasalanan. Tayo'y lumapit, mag-repent, humingi ng tawad sa ating Panginoong Hesus, magpalinis, at higit sa lahat, huwag po natin gawin, di ba? Minsan pa ulit-ulit na lang, kakasala, hingi ng tawad. So, pilitin po natin na magbagong buhay at magpabago po tayo sa salita ng Diyos. Okay po. At have a blessed day. At sama-sama po tayong magpatuloy sa Panginoong Hesus, magpatuloy sa Kanyang salita, at diba, maglingkod po sa Kanya. Okay. At makikita po natin yung miracles na gagawin po sa atin ng ating Panginoong Hesus. Sige po, have a blessed day, at huwag po tayong mag-alala, diba? Kasi kapag lumapit po tayo sa Panginoon, nagbasa po tayo ng Kanyang salita,
meditate natin ito araw at gabi. At sundin po natin yung kanyang mga utos. Makikita po natin yung miracles ng Panginoon. Siya mismo ay gagawa sa ating buhay. At lahat po ng problema po natin, mabigat man o hindi, kaya pong solusyonan ng ating Panginoong Hesus. Ito po lang po talaga yung susi. Maniwala po kayo. Ito po ang susi. Pagsunod sa kalooban ng Diyos, pagsunod sa Panginoong Hesus, ito po yung susi. Wala na pong iba. Kaya po, kailangan po, kapag po tayo sumunod sa salita ng Diyos, meron pong pagsunod, may pagkilos. Di po ba? Hindi po yung magbabasa po tayo, wala na tayong gagawin, di po ba? Kailangan isapamuhay po natin ang kanyang mga salita. Okay, isapamuhay po natin. At ibigay po natin yung best natin para sa Panginoon. Hindi lang po yung maliit na best, kundi malaking. Yung pong makakaya po natin para sa Panginoong Hesus. Ibigay po natin lahat-lahat. So, have a blessed day. Solve na po yung problema po natin, mga kapatid. Huwag muna nating isipin o naman po yung mga problema na pumapasok sa ating buhay. Solve na po. Kiniklaim ko po ito sa pangalan ni Jesus. At kung sino man po yung nakapakinig ngayon, pinagpipray ko po kayo. And I claim na solve na po yung problema po ninyo. Basta po tayo'y manalig at manampalataya po sa Panginoong Hesus, kiniklaim ko na tayo ay magkakaroon ng buhay na sagana. Have a blessed day. Buhay na sagana. Okay. Yung in-expect po natin, maliit lang Pero ang biyaya ng Diyos, sagana po yan. So, kiniklaim po natin yan, di ba? Kiniklaim po natin ito sa pangalan ni Jesus. At kung sino man po yung nakapakinig ngayon, nakapanood sa video ito, kiniklaim ko na solve na po yung problema po natin. Ito po yung key, pagsunod po sa salita ng Diyos. Okay po. At dapat po, siyempre, kailangan, siyempre, una sa lahat, di ba, tinanggap na natin ang ating Panginoong Hesus. Di ba? Kung hindi pa po natin tinanggap sa ating puso, kahit magbasa po tayo nito, hindi po mangungusap ang Banal na Espiritu sa atin. So, kailangan po muna nating tanggapin ang ating Panginoong Hesus sa ating puso, sa ating buhay. Tayo'y magsisi sa ating mga kasalanan. Magbago po tayo. Okay, kung tayo'y mabisyo, naninigarilyo, palahiyaw, huwag na natin pong gawin yun, mga kapatid. Kailangan po tayong magbago. Okay, isuko natin ang ating buhay sa ating Panginoong Hesus. At dahil po sa mga bisyo, sa mga maling gawain, di ba? Minsan nagiging broken family. Minsan hindi marunong magpatawad, di ba? Merong fry yung tao. At doon nagkakaroon ng wasak na pamilya, di ba? Magiging magalitin. Okay, sino po ba yung magagalitin? Ang kakos lang po ito ng sama ng loob at broken family. Kaya lahat po ng mga kasalanan po natin, ihayag po natin sa Panginoon. Humingi po tayo ng kapatawaran. Aminin natin na tayo makasalanan. Alam po ninyo, napakabuti po ng Diyos. Siya po'y mahabagin, maunawain, mapagpatawad, mapaghinuhod. Sabi po sa Efeso. At hindi kahit po tayo na isuko po natin ang ating buhay sa Kanya. Okay, tayo'y humingi ng tawad, magpalinis sa Kanya. Di ba? At tanggapin po natin siya bilang ating Panginoong Hesus sa ating buhay. Papasukin natin sa ating puso. At hayaan po natin na siya'y kumilos sa ating buhay. At tanggapin po natin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Siya yung ating Panginoon. At maging first priority natin siya higit sa lahat, di ba? Siya yung
una higit sa lahat dahil siya yung ating Panginoong Hesus. At alam po natin na binigyan po tayo ng pag-asa ng Panginoon, di ba? Binigyan po tayo ng buhay na walang hanggan. Diba? Doon po sa krus ng Kalbaryo, nagbuwis po siya ng buhay, namatay para akuin ang ating mga kasalanan, para bigyan tayo ng buhay na walang hanggan, bayaran ang ating mga kasalanan. Diba? Kailangan po natin lang is manalig at manampalataya sa Kanya. Tanggapin po natin yung Kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Na siya ay napako sa krus, namatay, nabuhay ng pagkalipas ng 3 araw, siya ay nabuhay. Diba? At maniwala lang po tayo na siya yung ating tagapagligtas. Siya yung ating Panginoon. Diba? Tanggapin po natin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. At sige po, sapat na po siguro yun, nasabihin ko po sa inyo. At kung handa na po kayo, tayo po ay sumunod po kayo sa panalangin pagtanggap. Okay po. Kung kayo handa na po, tanggapin po natin siya sa ating puso, nang bukal sa ating puso. Okay? Yung totoong pagtanggap. Okay. At kung handa na po kayo at tatanggapin nyo na po siya, sumunod po kayo sa aking panalangin pagtanggap. Sige po, tayo po manalangin. Panginoon, una po sa lahat, inaamin ko po na ako po ay isang makasalanang tao, maruming tao, basahan sa iyong harapan. Panginoon, pinagsisisihan ko po lahat ng aking mga kasalanan, hayag man o hindi. Patawarin niyo po ako, Panginoon, sa lahat po ng aking mga kasalanan. At tulungan niyo po ako, Panginoon, na mamuhay ng ayon sa iyong kalooban. Panginoong Hesus, ako po ay naniniwala, nananampalataya na kayo po ay nagbuwis ng buhay, napako sa krus para bayaran ang aming mga kasalanan at bigyan kami ng buhay na walang hanggan. Panginoong Hesus, marami pong salamat sa ginawa po ninyo doon po sa krus ng Kalbaryo para kami po ay bigyan ng kaligtasan. Panginoong Hesus, binubuksan ko ang aking puso. Inaanyayahan kitang pumasok. Pumasok ka sa aking puso. Panginoong Hesus, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. At mula ngayon, kayo na pong maghahari sa aking buhay. Kayo na pong kumilos. Kayo pong manguna. Panginoong Hesus, maraming po salamat sa kapatawaran ng aking mga kasalanan at sa buhay na walang hanggan na ibinigay po ninyo sa akin, sa amin. Panginoong Hesus, manguna at maghari ka sa aking buhay. Maraming pong salamat. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus na aking Panginoon at tagapagligtas na aking buhay. Amen. So kapatid, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. At kung sino man po yung sumunod sa mga panalangin pagtanggap, tayo na po ay may buhay na walang hanggan at hindi na po ito mawawala sa atin. At sa pagtanggap po natin sa ating Panginoong Hesus, nandito na po siya sa ating buhay. Nangunguna po siya sa atin. Kaya kailangan lagi po natin. Ngayon siya po ay ating Panginoong Hesus. Unahin po natin siya sa ating buhay, mga kapatid, bago tayo gumising or kapag tayo'y
nagising sa umaga, di ba? Manalangin po tayo sa Panginoong Hesus. Humingi po tayo ng lakas niya. At ano man yung mga problema po natin, mga dapat po nating sabihin po natin sa Kanya. At higit sa lahat tayo ay magbasa ng Kanyang mga salita kasi dito siya nangungusap sa atin. Dito siya nangungusap at makikita natin dito yung Kanyang mga salita na kung saan marami po siyang mga tagubilin sa atin, mga paalala na siyang magpapatibay po sa ating buhay Kristiyano. Saan mang mga pagsubok, ito po ay magiging kalakasan po natin. At dito po siya nangungusap, makikita po natin kung ano yung dapat nating gawin. At kung ano man yung plano po niya sa ating buhay. Dito po lahat. Kaya tayo'y sumunod po sa Kanya. At kung ano yung pinapagawa po niya sa atin, di ba? Tayo'y sumunod sa Panginoon, maglingkod po tayo sa Panginoon. Okay. At tayo'y patuloy na maglingkod sa Panginoon hanggang sa muli po niyang pagbabalik. So maraming po salamat. Sana na-inspired po kayo sa umagang ito. At wala po akong ibang hiling is ma-inspired ko po kayo. At magkaroon po tayo ng pag-asa, di ba? Sa Panginoong Hesus. So maraming po salamat. Sa susunod po muli. At sa susunod po ay araw-araw po akong mag-create ng video at mag-aaral ng salita ng Diyos. Kung gusto nyo pong sumali sa pag-aaral ko, di ba, ay manood po kayo ng video ko at magkaroon po tayo ng pag-aaral ng salita ng Diyos araw-araw. Sige po, sa susunod po ulit at happy blessed day. Pagpalain po tayo ng ating Panginoong Hesus. Salamat po.